Taurus, this is your reading for May 12 to 18 o kung kailan dadaan sa iyo itong aking reading. Lahat naman po ng readings ko ay timeless. Doesn't matter kung kailan nakarating sa inyo. Importante yung mga messages na nandito. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, you're all welcome. Thank you sa lahat ng bumabalik-balik abangers sa reading ko. Sa lahat ng sumusuporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe, follow. Malaking tulong po bawat isa sa inyo. Kung gusto nyo mag-avail ng private reading ko, all you have to do is hanapin yung link sa description papunta sa aking official FB page, Purple Teen. May check sa dulo, Meta Verified. One and only Purple Teen account ko yan. Doon sa sa FB. Beware, mag-ingat doon sa mga fake na gumagaya sa akin. Gagawin nila i-add friend kayo or mag-message. Hindi po ako yun pagka ganon, okay? Sorry naman at kumukulubot yung aking sapin. Oops. Kamusta Kila Sinong mga taga-Pangasinan dito? Taga-Pangasinan Akmat, si Bai at saka si Lakik. So taga-Pangasinan, mother side ko. Katunan takso man salita ya Pangasinan. Okay, at the bottom of the deck is the King of Cups. So, yung mga signs na lumilitaw dito, may kaugnayan man ito sa situation ninyo. Banggitin ko lang, nandito si Scorpio. Yes, strong energy po ng mga water. Cancer, Scorpio, or Pisces. Pero strong energy ni Scorpio. Pwede rin namang may mga Gemini, Libra, Aquarius dito, or Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, meron kang 9 of Cups, which is, wish come true card ko ito, Taurus. So, baka meron something ngayong May 12 to 18 na mabibigyan katuparan para sa iyo. Particular ko ano yung wini-wish mo na yan. So, nakakakita ako dito ng happiness, completion, fulfillment, contentment with the 9 of Cups, no? Maaari kang maging very, very proud, very, very happy tungkol dito sa bagay na mangyayari na to or marireceive mo. Nakakakita ako rito ng employment. So, for some of you, or for those of you na naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo na uling bumalik sa pagtatrabaho, or bumalik doon sa dating ginagawa mo na pwedeng nagkaroon ka ng, pansamantalang pagtigil, magkakaroon na uli po ng continuation. No? Magkakaroon na po uli ng movement when it comes to that situation na maaaring natigil. Pero yun na nga, for those of you na naghahanap po kayo ng opportunity, mag-a-apply ng trabaho, maybe ito na yung opportunity, pagkakataon na yun, with the 4 of Wands. 4 of Swords reverse, sorry. Matatapos na yung period ng pahinga, Taurus, kung nagkaroon ka man ng bakasyon, leave, pahinga, pansamantalang pagtigil, alam mo yun. Magiging ka na back on track, back in action ka na uli. So, magkakaroon na uli po ng movement or activity. Tapos na yung panahon na pagiging passive. Tapos na yung panahon ng pananahimik, pag-hibernate. Tapos na yung mga panahon na you are feeling small pagdating sa sarili mo. This is the time to take action, do something. No? Ano pa? Merong energy ng single dito. Baka ang current status mo is available, single. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi kayo interesado na
maghanap ng person, jowa, kakonek, no? Or pwedeng, kung person yan, pwedeng kung nakaka-attract ka ng person, no? So, this person is single naman, according to the card. Ano pa? Oh, there's a new beginning. May mag-end, pero meron ding magsisimula with the death card, kung ano man yan. It could be a new chapter for you pagdating sa buhay mo, sa career mo, or even sa love life, kasi nakakita rin naman ako dito ng energy ng person. By the way, divine counterparts yan, if ever na may kakonect ka, or magiging kakonect pa lang, kung darating pa lang sa'yo, ito, divine counterparts kayo. Which means siya talaga yung kamatch mo, or even soulmate mo, ano? Or pwedeng pareho kayo na nararamdaman, pwedeng pareho kayo ng um, pareho kayong personality, pareho kayong may pagka-emotional, romantic, dreamy, intuitive, creative. Ito pagiging pagiging match na match kayo in terms of many things, especially pagdating sa emotional, ano. Pareho kayo nang nararamdaman sa isa't isa Energy dito ng chaser, it's either may maghahabol sa'yo or hahabulin mo ito. It could be bagay, situation, or tao. No? O baka naman opportunity lang yan, pero meron kasi ditong paghahabol. O halimbawa, merong tinakasan dito, pwedeng may maghahabol. Or pagdating sa love life, energy ng mahilig maghabol o siya yung gustong maghabol dito sa inyo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Ano pa? Meron kayong I don't know if this is karmic kasi meron ditong history or something na related sa past. Pwede. It could be a past person. Or kung hindi, pwedeng past mo or pwedeng may karmic connection kayo. No? It's either karmic connection mo siya or talagang may nakaraan kayo like naging ex mo siya, past person mo. Or it could be something na related sa nangyari nung nakaraan kung hindi naman siya related sa love life mo. Could be. Merong record kumbaga, may record o may history ka dito or kung sino man tong person na to. This is something na pwedeng nangyari na noon. Baka may tendency na mangyari uli ngayon or ma-reconnect ka dito sa isang past something na to or past person or it could be a past place na alam mo yun, pwede kasing place din hindi lang siya bagay, situation, tao. Pwede rin namang place. O yan this person is may pagka-telepathic. Kasi nga pareho kayong intuitive, gifted neto. Parang magka-connect kayo magka-connect yung soul ninyo. So, kahit hindi kayo magkasama, alam mo yun, pwedeng nararamdaman nyo yung isa't isa or pwedeng nag-uusap kayo through telepathic, no? Telepathic, ibig sabihin, energetically, sa isip, spiritually, or sa dreams, alam mo yun, parang very strong yung connection ninyo na kahit hindi kayo physically together, pwedeng nararamdaman yung isa't isa or nakakapag-communicate kayo sa isa't isa. So, this is a very special and kakaibang kind of connection. Malalim and magical in a way. So, meron ako nakikita ditong pagkakalock. Ibig sabihin, it could be lock-up period, like, di ba, pag kumukuha kayo ng contract, no? So, ibig sabihin, may lock-up ka for 1 year, depende kung gaano katagal yung contract. Or pwedeng pagiging stuck yan, pagiging
unable to break free. Oo, pagiging stuck, pagiging trapped, and nandun din yung energy din daw ng pagiging frustrated kasi nga, parang kailangan mo ng someone para i-rescue ka dyan or something like a divine intervention para lang maialis ka dyan, matulungan kang makakawala dyan. Kasi pwedeng nakulong ka, na-trap ka alam mo yon, na-stuck ka dun. Pero pwedeng hindi mo kayang ano, ialis yung sarili mo. So, kailangan mo ng help, whether help ng divine or help ng tao para lang makaalis ka dun. Okay. With the Three of Pentacles reverse, I think ito yung mga tao na pwedeng hindi mo sila makakasundo regarding something. Pwedeng sa workplace yan, pero pwede rin naman sa ibang lugar. Ang ibig lang sabihin, hindi kayo magiging effective as a team or partnership kasi pwedeng walang unity, walang kooperasyon, walang koordinasyon, or pwedeng sali-saliwa yung mga ideas ninyo, hindi kayo magkasundo pagdating doon sa common thing na yon na gagawin ninyo. No? Oo. Ayaw, pwedeng ayaw mag-ambag, ayaw tumulong, ayaw gawin yung part niya, yung role niya, yung alam mo yun, kumbaga sa 'di ba sa mga parties minsan potluck o yung inassign ka sa ganito, tapos yung isa hindi niya dinala yung potluck niya kung anong nakatoka sa kanya, pwedeng hindi niya dinala, hindi niya ginawa, 'di ba? So, sa tingin ko lang may yun, siyempre may hindi magandang epekto yun, no? So, pwedeng hindi maging successful yung project na yan, whatever yung bagay na yan na supposed to be, dapat pagtutulungan, pero hindi naman kasi na pagtutulungan. Kasi nga, meron at meron dyan na hindi niya, slash nila, ginagawa yung part yung role nila pagdating doon sa job or doon sa bagay na yan. No? Ano mang assignment yan, whatever. Okay, so that's all for now. Take care, babush.